Ang sa akin lang talaga, yung sa kamag-anak, kung totoo mang kamag-anak ni Andrea yun, grabe naman po kayo. Ano? Tapos kung ano-ano pang mga paratang sa atin na scripted daw. Actually, kagabi pa natin gusto mag-live, ano? Kasi gawa ng yung nga pong, mapunta na sila. Actually guys, kagabi pa natin gustong mag-live kasi actually din nung mga nakaraan pa simula nung lumabas yung issue nga patungkol dun sa pag-vlog namin kay Andrea, ano? Ayan, kasi kung napanood niyo po yung pag-vlog namin kay Andrea, talagang talagang medyo ano yun, di ba? Medyo mabigat talaga, no? Pero yun nga po, gusto ko lang pong sabihin din po sa inyo na para sa mga hindi po nakakaalam, kami po, bago po kami mag-vlog doon, kami po ay nagpaalam. Ano po? Nagpaalam po kami sa nanay, ano? Hindi po yung basta-basta kami pumunta na lang, basta-basta na lang nag-vlog. Hindi naman po kami pupunta doon kung ayaw magpa-vlog or kung hindi nila gusto, ano? Yung iba po kasi, basta-basta na lang po makakomment, na basta-basta na lang po makapost, di naman po alam itong nangyari. Di lang po tayo sabi kasi gawa ng syempre nandito tayo sa travel, kaya di agad tayo makapag-live, makapag-explain. Pero yun po ang totoo, ano? Bago po kami pumunta doon, kachat na po ni Kalinga Prain yung nanay. Ano? Kachat na ni Kalinga Prain yung nanay na nagpaalam po si Kalinga Prain kung pwedeng i-vlog, gawa ng may mga sponsors nga po na ihahatid tayo. At syempre, may bibigay din po ako na mula po sa akin. Mula sa ating YouTube channel. Siyempre, gusto rin natin siyang kumustahin. Ayan. So, yan ang hindi alam ng mga antay na basta-basta na lang makapost. Di naman alam ito nangyari. Kaya nagmumukha silang wala. Nagmumukha silang mga tanga sa ginagawa nila. Basta-basta lang, post agad, basta may magsumbong, bla bla bla. Post agad sila without knowing the truth, ano? Kung ano yung mga nangyari ba. Kasi kami po di man kami magpa-vlog kung talagang ayaw magpa-vlog. Ano po? Pero yun nga, nagpaalam po si Kalinga Prain. Then sinabi sa akin na rin na pwede na daw i-vlog. Kaya nagpunta po kami. Nanay na po mismo yung kausap namin. Ano? Actually, nasa vlog ko naman po yun. Nanay na mismo po yung kausap namin noon. Di ko alam kung sino yung nag-contact sa mga antay about doon na wala daw, parang di na daw na pinagbawalan na nga daw, nagpunta pa rin kami. No? Di ko alam kung sino yun. Kapatid ba yun? Ano? Tapos kung ano-ano pang mga paratang sa atin na scripted daw. Di ba? Pambira, paano maging scripted? Yun na nga po yung kalagayan. Ano yung babaguhin namin yung istorya ng buhay? Di naman po namin kasalanan na pagpunta namin doon, ganun yung kalagayan eh. Di ba? Di naman namin kasalanan na pagdating namin doon, umiyak si Andrea. Kaya maraming nag-worry yung mga supporters natin, nag-worry yung mga comments, no? Kaya ako nga po enough yung comments kasi syempre nag-request din yung nanay, kaya enough ko. No? Kaya enough ko na yung comments kasi syempre dun sa comments medyo naano rin si nanay, talagang yung iba may mga sinasabi rin kay nanay, kaya enough ko naman po yung comments. Bilang pagrespeto sa kanyang request po ni nanay, no? Kaya enough ko. Pero doon po sa mga nangyari doon, paano maging scripted po yun? Ano yung sasabihin namin na umiyak o mukhang gano'n na parang wala sa sarili? Di ba? Bihira naman. Kung scripted, ano yun? Papatirahin namin sa ganung bahay. Yun na nga po talaga yung buhay nila. Paano magiging scripted po yun? Nagkataon lang po talaga ng pagpunta namin. Kami po nag-aalala lang nga po kami. Nag-aalala lang kami. Tapos kami pa yung pinagmumukhang mali, kami pa yung may kasalanan. Kami na nga po yung sobrang nag-aalala eh. Kay Andrea. Grabe naman po kayo. Grabe naman po kung totoo man yun na kamag-anak ni Andrea, no? Yung nag-chat dun sa Antay-Kalingap. Grabe naman po kayo. Kami na nga po yung nagmamalasakit. Nag-try po ako na di ba, kung alam nyo po, pinatuloy ko po yun sa Lighthouse. Pinatira ko yun sa Lighthouse, no? Kasi mag-aaral na siya. Pinatira ko sa Lighthouse para malapit sa school. Kaso, isang araw lang, umuwi din siya kaagad. Pati ba yun, scripted? No, kami po, totoo po yung hangarin namin, no, para kay Andrea. Totoo po yung gusto naming mabago. Gusto naming mabago si Andrea. Gusto naming mapaayos yung kanyang kalagayan. Tapos yun pa yung sasabihin nyo sa amin na
Kami pa yung ano, bihira. Kami na nga po yung nagmamalasakit na mapaayos yung kalagayan niya. Kami po yung doon po sa vlog, totoo po yun na nagwo-worry po talaga kami. Ano, di po namin kasalanan na bakit nagkaganon? Yun ang tanong doon. Bakit nagkaganon si Andrea? Di ba? Yun ang tanong doon eh. Pero bakit parang kami pa yung may kasalanan? Hindi namin kasalanan na pagdating namin doon, ganun na yung kalagayan ni Andrea. Yun yung totoo eh. Yun, that's the truth. Tapos sasabi, ano yun inutusan namin na kumilos ng mga ganon? Grabe naman yan. 5 taon na tayo dito sa charity vlogging. Ngayon pa tayo pagsasabihan ng mga ganyan, ng mga patutsada ng mga scripted daw. Ibig sabihin yung mga pabahay natin, scripted. Pabahay, scholarship, ano yan, scripted. Bira. Tapos post naman agad itong sila Pisot, sila Kapeste, si Joel. Post agad kasi may nagsumbong, bla bla bla. Di nila alam ang tunay, kaso di naman nila alam ang tunay na nangyari. Ngayon sila nagmukhang tanga sa kanilang ginagawa. Di ba? Ayun, nag-post si Rain ngayon. Kasi nga po, bago kami mag-vlog doon, nagpaalam kami kay nanay. Si nanay mismo yung kausap namin, hindi yung kamag-anak. Ano? Nanay na mismo yung kausap namin, hindi yung kamag-anak. Actually, nagre-request pa nga ng tindahan. O ano? Nagre-request pa nga ng tindahan sa amin. Nanay ang kausap namin. Bihira naman kayo. Grabe naman kayo. Kung totoo man kamag-anak ni Andrea yun. Kami na nga po yung may magandang hangarin para sa bata. Kami pa yung pagbibintangan niyo po ng ganyan. Ano, tapos nag-chat pa kayo sa mga antay. Hindi namin kasalanan pagpunta namin. Ganun yung kalagayan ni Andrea. Ano? Totoo yung reaksyon namin na nagulat kami, nag-aalala kami. Totoo yung intention namin na makatulong kay Andrea. Kaya nga 'di ba sabi ko, kung pwede anuhin muna natin, paalisin muna natin doon sa bahay na 'yon or palipatin muna natin. Wala kasi kayong maano sa amin eh, 'di ba? Wala kayong maibabanat dito. Kasi totoo yung pagtulong namin. 5 years na kami nagpapabahay. Gawin niyo, sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin pero wala talaga, di kayo magwawagi. Kasi ayan na mismo yung resulta na mismo yung nagsasabi sa inyo. Ayun na napapanood niyo naman eh, nagbubulag-bulagan lang kayong mga antay eh. Nagbubulag-bulagan kayo kasi gusto niyo ng revenue, gusto niyo ng nakikisaw-saw kayo sa Team Kalingap kahit hindi naman kayo Team Kalingap, di kayo welcome dito. Ginagawa niyo yan dahil kayo ay nagtatrabaho. Wala na kayong ibang napagkukunan kundi Kalingap. Sed, pwedeng pa-close tong door? Maingay ay. Yun ang totoo niyan. Kaya kahit hindi naman talaga at kahit nakikita na ninyo yung ginagawa ng Team Kalingap, nagbubulag-bulagan kayo. 'Di ba? Pati niyo ma-reaksyonan yung mga pabahay. Mga scholarship. Ano? Yan ang totoo niyan kasi hindi kayo tanggap dito sa Team Kalingap. Kaso gusto niyo pa rin maging parte ng Team Kalingap. Kaya gagawa na lang kayo ng content na negatibo sa Team Kalingap. Kasi hindi kayo tanggap dito. Yun yung totoo. Pero ang totoo niyan, hindi niyo maiwan ng Team Kalingap. Kaya ganun yun, no? Nagbubulag-bulagan kayo sa mga tapos pagbibintangan niyo pa na scripted. Tingnan niyo ang tao dyan. Kitang-kita nyo na yung 267, 270 na pabahay. Kung ganyan ang scripted, edi sana scripted na lang talaga. Kung ganyan ang scripted sa inyo, edi okay yun. May 270 pabahay para sa mga hindi makapabahay para sa sariling pamilya. Kung ganyan yung scripted sa inyo, edi okay, scripted na akong scripted. Kung ang resulta ay pabahay naman. Kaso hindi, walang scripted dito. No? Pagbibintangan nyo kami na scripted yung kay Andrea. Paano maging scripted yun? Ano yun? Andrea, mag-acting ka na ganyan ka, na parang nawawala sa sarili. Mag-acting, mag-umiyak ka. Hindi namin gagawin yun. Hindi namin gagawin yun. Matagal na kami dito sa charity. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Ang sa akin lang talaga, yung sa kamag-anak, kung totoo mang kamag-anak ni Andrea yun, grabe naman po kayo. Grabe naman po kayo. Kami pa yung masama para sa inyo. Ano?
Nagpunta na nga po kami doon para kamustahin. Di ba? Hindi namin kasalanan na ganun yung kalagayan ni Andrea. Ano? Mga walang magawa sa buhay mga antay. Yan, puro. Wala po talagang magawa sa buhay mga antay. Kasi wala sila eh. Sa kagustuhan na lang maging party pa rin ng Team Kalingap, kahit hindi na sila, kahit sinusuka na sila ng buong Team Kalingap, gagawa na lang sila ng paraan para maging relevant pa rin sa Kalingap. Kaya gagawa na lang sila ng negative content, kuno, mga paninira, no? Lahat naman ng mga sinasabi nila puro paninira at puro kasinungalingan eh. 'Di ba? Lalo na si Kapeste, si Kambal. Kambal. Dati Kambal pa ang tawag sa akin yan eh. Kambal. Ang sweet-sweet niya dati. 'Di ba? Malambing yan dati si Kambal. Tapos, yan, lalo na yan. Si Kambal. Puro paninira, puro kasinungalingan. Ang bira to si Kangipin mo. Pero di ba, may action na tayo dyan. Nasa travel tayo. Post naman siya kaagad eh. Pambihira to si Kambal. Saka si Joel na patay kay Jemel. No? Yung Joel na patay kay Jemel, saka si Kambal. Post siya kaagad kasi may nagsumbong. Ang bihira. Kahit di niya alam ang totoong nangyari. Kaya nagmumukha silang mga bupols. Kaya nagmumukha silang bupols. Bagay, totoo naman eh. Post agad. Tuloy, fake news kayo. Fake news kayo Kambal. Saka si Joel na patay kay Jemel. Hindi nakuha si Jemel. Kaya hanggang ngayon, hindi magawang talikuran ng Team Kalingap.